Sabi ni dating Speaker Martin Romualdez, mula ngayon hindi na daw siya papayag na ano na lang, lagi daw siyang tinuturo, lagi siyang parang siya yung lalabas na cool guy, sasagutin niya na daw ang lahat ng issue sa kanya. Anyway, maganda yan. Tama naman yan. Hindi talaga pwedeng nananahimik siya eh. Ang ginagawa dati kasi ni Martin Romualdez, lagi na lang nagsasalita para sa kanya yung abogado, si Adi Fajardo. Oh, hindi tama yun eh. Hindi tama yun. Ang nangyayari parang wala naman akong ano diyan, wala naman akong ano diyan, involvement diyan, hindi ako sangkot diyan. Abogado ko na lang ang sasagot ng lahat ng 'yan. Hindi nagwo-work 'yun. Hindi effective 'yun. Kaya, ano ito mga kabunyog, kaya yung mahabang statement, 9 minutes, galit siya. Bakit daw parang ano siya, siya yung ginagawang siya yung ginagawang full guy. Oh. Kung usapin naman daw ng budget, kahit yung 2025 budget, ang nag-decide daw doon si Saldico at saka si Chis Escudero. Yun mga kabunyog, yun ang sinasabi ni dating Speaker Martin Romualdez. May binuo daw na small na committee noon, parang BICAM. Ang nanguna daw doon sa BICAM na yon, si Saldico at saka si Chis Escudero. Hindi daw siya involved doon. Kaya sabi niya, hindi tama na siya ang sabihin na may control sa budget. Kasi ang nag-usap-usap doon na small group, closed door, ay hindi siya kasama. Yan mga kabunyog. Kaya anyway, si Chis Escudero tahimik Tahimik si Chis Escudero. Pero dati kasi ganyan din yung ginagawa ni Romualdez, tahimik siya. Parang sa kanya, hindi naman ako sangkot diyan, wala namang ebidensya laban sa akin. Pero ngayon lumalabas hindi. Nag-press con kasi kanina si Ombudsman Boying Rimulya, inano siya eh. Talagang sabi ni Ombudsman Boying, may kaso nang nakaredy kay Romualdez. Bribery, plunder, conspiracy to commit plunder, pati money laundering. At nag-apply na daw sila sa AMLAC na sumulat na dapat sa Sandigan Bayan, mag-motion na sa Sandigan Bayan para mag-release na ng freeze order. At saka, hindi na lang dapat ILBO, immediate immigration lookout bulletin, precautionary hold departure order na. Huwag na daw dapat paalisin si Martin Romualdez. Kasi bakit naman daw aalis si Martin Romualdez ngayon? Parang masyadong coincidental. Parating na nahuli na si Saldico. Naaresto na. Anumang oras babalik na sa Pilipinas. Bakit parang biglang-biglang nagpaalam si Martin Romualdez na aalis? Kaya sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi. Nag-apply na daw sila sa Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order. At pinapa-freeze na rin yung mga assets ni dating Speaker Martin. Kaya napilitan na si Martin Romualdez magsalita ngayong gabi. Mahaba. Actually, ganito lang yung buod ng sinabi ni Romualdez. Bakit pinag-iinitan siya? Speaker lang naman siya ng Kamara. Saan ba galing ang budget? Sabi niya, ang budget galing sa executive. Ang nagpe-prepare niyan, executive. Dumadaan yan sa House at sa Senate. Speaker lang naman siya, sabi niya eh. Ano naman ang control niya dyan? Sino bang gumawa niyan ng budget? Di ba executive? Pagdating naman daw sa Kongreso, nung nabuo daw yung BICAM, hindi siya part ng BICAM. Si Chis Escudero lang daw sa kasi Saldico ang nag-usap tungkol dyan. Yan. Yan yung depensa ni Martin Romualdez. Parang ganito mga kabunyog, ulitin natin. Ang sabi ni Martin Romualdez, kanino nanggaling ang budget? Sa executive. Pagdating sa House, sino ang may control ng budget? Si Saldico. Pagdating sa Senate, sila Chis Escudero. Ang nag-usap daw tungkol sa budget,
si Chis Escudero at si Saldico. So bakit sa kanya ngayon daw napo-focus? Ha? Kaya parang ang sinasabi ang sinasabi mga kabunyog ni Martin Romualdez, bakit siya? Ha? Bakit sa kanya ngayon napo-focus yang yang issue na yan? Ha? Hindi daw dapat sa kanya eh. Oh, kasi hindi naman daw siya ang diyan. Ha? Ang nag-prepare daw ng budget executive. Pagdating naman daw sa Kongreso, ang nag-deliberate niyan mga komite ng Kongreso. Pagkatapos nagbuo naman ng BICAM, hindi naman daw siya member ng BICAM. Ang member daw ang nanguna daw sa BICAM, ang nag-usap talaga doon, si Chis at si Saldico. Sila raw ang nagdesisyon diyan, hindi siya kasama. Pagdating naman daw sa executive, pinirmahan niya ng presidente. Tapos sa implementation naman, DPWH. O, ano daw ang role niya dyan? O, yan mga kabunyog ha. Kumbaga dito, ang malinaw dito, tinuturo na ni Martin Romualdez, sabi niya, hindi ako involved dyan. Kaya kung ngayon mula daw ngayon, magsasalita na siya. Anyway, actually, ang dapat na gawin ni dating Speaker Martin Romualdez dyan, umattend siya sa Senate Blue Ribbon. Huwag niya nang isipin ang interparliamentary courtesy. Di ba? Kasi doon sa Blue Ribbon, ang paliwanag ni Senador Ping Lacson, hindi nila pipilitin si Martin Romualdez na umattend. Pero kung si Martin Romualdez na mismo ang mag-volunteer na umattend doon, welcome, sabi ni Senador Ping Lacson. O, tama yun. Ha? Kaya ngayon mga kabunyog, mga kabayan, anyway, ang sabi ni Martin Romualdez, niya na daw niya, isasabi niya na ang lahat ng nalalaman niya. Hindi daw siya diyan hindi daw siya natatakot diyan kasi hindi naman daw siya involved diyan. Ang involved diyan ay ang executive. Sila ang gumawa ng budget. At ang House naman at ang Kongreso nag-deliberate yan. Hindi niya yan kontrolado, sabi ni Martin Romualdez. Nang bumuo naman ng BICAM, si Chis yan at saka si Saldico. Nang napirmahan naman daw ng presidente, in-implement ng executive, DPWH na. Sila ang nagbidding. O, kung may ghost projects daw, hindi siya yun. O, kung may substandard, hindi din daw siya yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.